Tara po, samahan ninyo ako ngayon sa aking paglalakbay. Pero this time, ito ay banal na paglalakbay dahil sumama ako sa taunang pilgrimage ng aming BLD community. And this time ay sa province ng Quezon kami nagpunta. Dinalaw namin ang 7 simbahan o shrine ng Diocese of Lucena. Unahin ko lang ipakita ang tumatak sa aking isipan na Nuestra Señora de Peña Francia. Napakaganda ng kanilang pagsalubong sa amin. Tingnan nyo. Welcome po! Welcome po! Ang ganda naman. Welcome po sa Our Lady of Peña Francia. Our Lady of Peña Francia. ¡Viva la Virgen de Peña Francia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Peña Francia! ¡Viva! We are formally welcomed by the parish officer and binigyan kami ng konting history ng kanilang parokya. Pakinggan po natin ang history ng Nuestra Señora de Peña Francia ng Lucena. Nang ang mahal na Birhen Maria ay nakakita kay Simon Vena at ang kanyang wika kay Simon, Simon, manatili kang isig at huwag kang matutulog. Magtungo ka sa Peña de Francia at hanapin mo ang isang imaheng kawamis ko at matatagpuan mo ito doon. At naglakbay po si Simon Vena. Itong taong naglakbay hanggang sa matagpuan po niya ang lugar na tinatawag na Peña de Francia. May kasama po siyang 4 na lalaki nang maghukay sa bundok na ito. At nang matagpuan po nila ang imahen, yung 4 na lalaking kasama ni Simon Vena ay 5 nang gumaling sa kanilang mga karamdaman. At maging yung sugat ni Simon ay gumaling. Kaya po yung pangalan na Our Lady of Peña Francia ay idinugtog doon sa lugar kung saan po ito natagpuan, ang Peña de Francia. Ito po'y nasa pagitan ng Azeres at ng Salamanca sa bansang Espanya. Kaya po sila nagpatayo ng isang kapilya sa tuktok ng bundok ng Peña de Francia na nakalaan sa mahal na Birhen ng Peña Francia. Kaya na, yung original na imahe ay nanakaw. At nang ito po'y matagpuan, nakahati na po ito sa 5 piraso. Kaya sa pamamagitan ni Papa Pio XII, yung 5 piraso mula sa original na imahe, inilagay sa panibagong imahe at ginawaan po ito ng koronasyon canonical ng June 4, 1952. Mula po sa Peña de Francia, sa pagitan ng Azeres at ng Salamanca, nakarating po sa Pilipinas sa pamamagitan ni Padre Miguel Robles de Covarrubias at ng kanyang pamilya. Sila po noon ay naninirahan sa San Martin de Castanar sa Espanya at dito naman po sa Pilipinas na nanirahan sila sa Cavite. Si Padre Miguel ay mag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. During that time, si Padre Miguel po ay may malubhang karamdaman. Lagi siya may dalang larawan ng mahal na Birhen ng Peña Francia at ang kanya pong ginagawa, idinadampingin ito sa anumang bahagi ng kanyang katawan na hindi maganda ang pakiramdam. Nananalig at nagtitiwala na sa tulong ng mahal na Birhen ng Peña Francia, siya po'y magagalingin. Kaya ang kanyang pangako sa kanyang paggaling, magpapatayo siya ng isang kapilya sa tabi ng Ilog Pasig na nakalaan sa mahal na Birhen ng Peña Francia. Nakitang yari sa kahoy at kanyang ipinag-utos, dugo ng hayop ang ipakahi. Nagpakuha ng aso, pinutol yung ulo para makuha ang dugo, itinahin sa stampita. Yung katawan ng ulo ng aso itinapon sa ilog. After a few days, nakita po ng sambayanan, yung aso ay buo, lumalangoy paako ng ilog. Kaya mula noon hanggang ngayon, nagsilbing tanggulan ng buong taga Bicol ang mahal na Birhen ng
sa dami ng himala na ginawa sa tulong ni Ina. Kaya madami din tayong kapatid na Bicolano, kahit nasaan lugar, nagsisikap makauwi kapag month of September para makiisa sa pagyastahan ng mahal na Birhen ng Peña Francia. Kung gaano ka-crowded sa Quiapo kapag pagyastahan ng Itim na Nazareno, ganun din sa Naga kapag pagyastahan ng mahal na Birhen ng Peña Francia. Mula Bicol, nakarating naman dito sa lungsod ng Lucena taong 1987 sa pamamagitan ni Ginang Teresita Gregorio. Nakapagpatayo ng isang pamilya hanggang sa mabuo ang isang parokya. At ang unang